Zoom naman tayo ulit. Ito tayo kay kay Sapphire. Sapphire, good evening. Please unmute at Sapphire. Hello? Ano po, Yan. brother? Brother, tatanong ko lang po kasi Oh, yung kay ano yun, te? sa angels kasi 'di ba may ano na kaya nagkaroon ng mga higante dahil ang mga tao nakapag-asawa ng anghel. Pero Ayun. naano ko naman dun sa kay Jose Gonzalo ba yun? Eh, ang angel daw walang kasarian. Ano po ba din yung totoo? Ayan, so ang angel walang kasarian, pero bakit nangangasawa sa mga tao, no? At nagkaroon pa ng mga anak ng mga higante. Ayan. Ate mo nang ipasagot yan kay Brother John Ray. John Ray. Wala si Brother John Ray. Nako. Brother Angel. Brother Angel. Yes, well, kailangan talaga natin yan ng komentary, bro. Si Bro Romel ba, mayroon ka bang ano diyan, may idea kayo diyan, mahirap ano yan dahil unang-una yung sinasabing nag-asawa according to nung naano ko yun na parang sabi nila hindi yata totoo nangyari yun because angels are spirit. So hindi pwede sila mag-asawa, no? Napanood ko yung kay yung kay Brad Melchor. So hindi totoong nag-asawa or something. So may idea ka doon, bro Jando, kung yun literal na nangyari na nagpag-asawa. But biblically nandun yun, Nephilim. Ito yung sinasabi sa sa referensya na nakuha namin dati. Hindi ko nasib yung referensya na yun eh. Yun ay mga mga tanyag na tao yun, te. Yes, they're not. Wala namang sinabi doon na mga anghel sila. Ang sabi lang mga anak ng Diyos. Mga anak ng mga tanyag na tao yon na nag-asawa sa na nag-asawa ng mga tao. Tanyag mga kilalang tao, mga bantog na mga tao yon. Yun ang na nakuha namin sa aming mga research. Hindi siya yung espiritu ng mga anghel na may mga pakpak na gawa sa hangin, hindi ganun. Sila ay mga tanyag na tao sa kanilang panahon. Hindi literal na nag-asawa na anghel talaga kamo. So yun ang pagkakano natin kasi nga wala silang kasarian. Sa tamay sabi mo wala talaga silang kasarian. So yun na rin kay sa CFD natin na hindi daw totoong nangyari yun. So yun nga ang paliwanag is para mga tagig na tao kasi spirit tamang angels are spirit, wala silang kasarian kapatid. Yeah, the Sapphire? Go ahead. Ano po bang yung Bible reference about doon na na hindi anghel yung naging asawa nila? Try ko lang hanapin uli kasi nagamit namin yun. Nandiyan pa si Father Darwin kasama namin. At pinaliwanag nga yun at yun nga ang naging resulta. So, dahil hindi ko na-save yung reference na yun, try ko hanapin uli. Baka sakali makita ko, may labas ko na. Sa ngayon, hindi ko maano yung yung exact na reference kung saan mo kinuha yung reference nun. Okay, abangan ko na lang po, brother. Abangan ko na lang po sa picture dun. Sige, try ko hanapin ngayon, Tisapel, baka makita ko. Bro Jando, pwede mo sa kung may comment ayun na si Bro John Ray nandiyan na. Yun, nasalita na rin. Hindi ka ba? Kasi na pala yung mic ko. Hindi ako marinig. Yes, ang tama yung si Isla Sister, ang ibig sabihin doon sa anak ng Diyos na tinatawag na anghel, mga anak ni Cain yun. Mga anak ni Cain yung tawag doon na at yung anak ng Diyos naman sina Eva. Ang mga anak ni si Eva tuloy, anak ni yung anak ni Adan at Eva yung inaakyat sa langit. Si Seth ba yun? Seth? Or basta ang sinabi doon na kalahi na
Saan mga yung ano bro dyan? Genesis 6, 1 to 11 yan bro dyan do. 6-3 ano lang, 6-3 to 4 bro. 1 to 11. Bagay ano manual dyan? Dahil hinahanap ko yung referensya yung hinahanap niya. Magbasa oo. mo yan. Dyan. Iimpisahan mo sa 1. Sa 1. Real dyan. Or Buddy Romel, bagibasa mo na. Habang hinahanap ko yung referensyang ano, hanap ni Ate Sapphire. Buddy Romel? Nag-edit bro, hindi pa ako naka-open ng Bible. Hindi ako nag-open ng Bible, nag-edit kasi ako ng PowerPoint para sa talk ko bukas. Sahin mo na lang bro dyan. Sige, basahin ko na lang. So, yun. Hanapin ko pa yung ano, sana eh. Okay, Genesis chapter 6, verses 1 1 to, ano yung bali, ano? Genesis 6, 1 to, 6 yata, 1 to 6. ito sabi ganito. Napakarami ng mga tao sa daigdig ng panahong yon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae nang makita ng mga anak ng Diyos. Ayun o. So, wala sinabing anghel, ano? Sinabi ang mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kaniyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. So, ito, mga anak ng Diyos ang nakalagay. Ang binasa ko ang komentary niyan, mga anak, yung sa lahi yata ni Seth pa yun or si lahi ni Enoch pa yun o kay Seth. Yung mga anak nila nakapangasawa ng anak ni Cain. Dinala sa langit si Enoch. Tama, si Enoch bro. Oh, si Enoch pala. Mga anak ni Enoch nakapangasawa ng mga kalahi sa anak ni Cain. Na which is hindi nagustuhan niya ng Diyos kasi ang kalahi sa anak ni Cain kasi makasalanan. While sa anak ni Enoch, makadiyos. So nung nagkaasawahan sila, yung doon na nagkaroon ng genes na giant na nagkaroon sila ng anak na malalaki. Diyan nagmula ang mga higanti na lahi sa ano na yan, sa generation na yan. Sa kanila nagmula. Pero hindi yun anghel na demonyo, hindi po. Mga anak yun ni Cain, ang ibig sabihin dyan, at anak ni Enoch. Nag-meet sila, nagkaasawahan, at yung naging mga anak nila, nagkaroon sila ng genes na malahigante, mga giant, tinawag na Nephilim. So yan po ang istorya niyan, hindi po yun anghel na anghel talaga. Kasi ang anghel po, walang laman, walang buto, paano po sila mga kabuntis? Ang sa kanila, pwede spiritual. No, spiritual tulad ng mga ini-exercise natin ngayon. Pero hindi mapoproduce po yan ng human. Walang kasi wala silang sperm. Wala pong ganun. So ang ibig po sabihin ng mga anak ng Diyos at anak ng dyan na nagkaasawahan, yung mga anak ni Cain. Yan po ang sabi ng mga scholar dyan. Okay lang nga, nahanap ko pa kasi ano eh. Saan ko ba nakita yung referensyang yun? Ate Sapphire, hanapin ko na muna. Mahaba-habang research to. Ito, yung sinabi ko na sa patulit yan na Ano yan bro? Mahina boses mo bro. yung sa Catholic na komentaryo yung galing sa akin. Catholic commentary? Yan, nandito kasi who were they? Dito eh. Talagang halang ko bang hanapin yun. Saan ko nakita yun? Hanapin ko muna te. Hindi ko na-save yung sinabi yung yung na namin ng ebidensya doon ng panahong yun. Sige po, salamat po. Sige te, hanapin ko na lang muna. Assignment yan, assignment. Hindi ko na-save yung yung website kung saan namin nakuha ni Melchor yung sagot. Hanapin ko na lang muna yung Do Angels Marry Woman and Breed?
Ito yun eh. Yun. So, based po rito, did angels marry women and breed giants? Ito yung mga na-research ko. Sabi ganito, Ate Sapa, nanonood ka ba ngayon? Ito sabi, it's a pretty peculiar question, but it's one we get asked quite a lot. Ang ayon dito is, ito, first question, were the sons of God human or spirit beings? From the outset, it is important to note, dito yung referensyang ginamit namin ni Melchor Manalili, pero related siya dito. From the outset, it is important to note that there is no reference to the word angels anywhere in this chapter. No? Walang sinasabi na ito yung mga angels. It is important to note that there is no reference to the word angels anywhere in this chapter. We have sons of God and daughters of men. The biblical terminology, sons of God, can refer to two things. Pwede siya sa angels, pwede rin sa mga tao. Yung angels, yung nasa Homonosize, 2:1, 1:38, 4 hanggang 7. Yun ba yun? Then, pwede siya sa tao rin. Yung sa Salmo 82:6 and Malakias 2:10, no? There are a number of immediate red flags with the identification as angels. Angels are spirit beings. Women are human beings. There are two different kinds. God established a law that each kind produces only after its own kind. The evidence against the identification as angels is also demonstrated by the context of Genesis 6. God says of these unions, my spirit shall not always strive with man. And the offspring of these sons and daughters were clearly human. So hindi angel, Human. And they bore children to them, the sons of God. The same were the mighty men that were of old, the men of renown, and the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. And it repented the Lord that he had made man. And the Lord said, I will blot out man. The offspring of these unions were specifically men, not angel or angel man. The New Testament is even more direct. Jesus said that the angels and spirit beings in general, neither marry nor are given in marriage, no? The sons of God in Genesis clearly did marry, taking wives. Indeed, Jesus continues to describe the Genesis 6 period as one of marrying and giving in marriage. But again, the angels neither marry nor are given in marriage. Further, the New Testament uses the term sons of God 6 different times, each referring to men, never angels. Excepting this question of Genesis 6, Job is the only book in the entire Bible that references angels as sons of God. Evidently, here as a simple metaphor for the angels as beings created by God. If the sons of God of Genesis 6 were indeed merely men, why were they given that title? Yun. Bakit ba kung sila ay mga tao, ba't sila binigyan ng title na sons of God? The earlier context for this passage is vital. The separate genealogies of Genesis 4 and 5 establish a groundwork for the society of Genesis 6. They include some peculiar terminology that gives clues that point to the above-mentioned fifth option, the sons of God as the line of Cain. So tama yung sabi ni Brother Junre. Yun ay line of Cain. Genesis 4:1 describes the first human born, Cain. And the man knew Eve his wife. Yun. So yun ay mga sa linya ni Cain. So, sana okay na yun kay Ate Sapphire. Hindi yun ang referensya ang ginamit ko, pero related siya sa yung referensyang yun sa binasa namin dati.